أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ito ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag na aklat na usul at talata o talata al-usul na sinulat ng Imam Al-Mujaddid Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na ang huli nating ipinaliwanag noong nakaraan na tungkol sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagiging Rabb o Rububiyya, na pinapaliwanag natin ang unang usul o unang fundamentals o unang pinakamahalagang aralin sa Islam, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pinaliwanag dito ng Imam rahimahullah ng detalye na pinapaliwanag niya sa atin ang mga umpisa talaga kung paano natin makikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yung huling diniscuss natin, babasahin muna natin yung mga nakaraan na sinabi ng Imam rahimahullah sa kanyang aklat. Faida qila lak bima arabta rabbaka. At kapag tinanong kang ibig sabihin ng kilak, sabi ko nga nakaraan, sual wa jawab. Faida qila lak bima arabta rabbaka. Paano mo makikilala, paano malalaman, paano mapatunayan kung sino ang iyong Rabb. Faqul, at ang sagot, bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-laylu wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man bihin wa ma bainahuma wa dalilu qawluhu ta'ala. Dito tayo tumigil noong nakaraan. Na sinabi ng Imam, wa dalilu qawluhu ta'ala, ang dalil o evidence sa kanyang sinasabi noong nakaraan na tumigil tayo. Ito ang dalil sa Quran, wa qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. So ito po paliwanag natin insyaAllah. Na sinabi rito ang dalil qawluhu ta'ala. Ito ang tamang akida na dapat ating tatandaan, na ang akida, tunay na akida ng mga Muslim na sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba o salaf ng umma. Ito ay talagang mabni, nakabuild ang ating akida sa dalil. Hindi sa blind follower o imagination o haka-haka o superstitious o kurapat. Na minsan may nagpapaliwanag ng Quran. Kaya lang, ang paliwanag ng Quran minsan ang para maintindihan mong mabuti ang aya ng Quran, kailangan mong pumunta talaga sa sunnah at saka sa akwal ng mga sahaba at ng mga salaf ng ummah. Na minsan naliligaw ang tao talaga kung gagamitin mo ang sarili mong interpretasyon sa Quran. Kanina may napadaan sa aking kanina na may nagpapaliwanag ng tungkol sa aso. Pinapaliwanag niya yung aso sa yung Ashabul Kahf. Talagang taliwas sa paliwanag ng Quran at ng Sunnah. So nakapokus lang siya sa Quran at sa sarili niyang isip, hindi niya pinuntahan ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah i-discuss natin yung issue niya at ipaliwanag ko niya sa tahara at saka sa iba pang mga duros. So sabi dito ng Imam rahimahullah, wa dalilu qawluhu ta'ala, ang dalil na para makilala talaga natin ang Allah subhanahu wa min ayatihi al-laylu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ito muna tayo. Sabi niya, isa sa kanyang mga aya o palatandaan o ang ibig sabihin ng salitang aya, kapag ang literal ibig sabihin ng salitang aya, alama. Ibig sabihin sign o palatandaan o mark. Yan ibig sabihin ng alama. Ng alama. Kaya lang dito sa Quran, kapag ang tinutukoy dito sa Quran ay aya, dalawa ang ibig niya sabihin. Aya al-kauniyya wa aya syar'iyya. Ano yung aya al-kauniyya? Yung mga palatandaan o mga evidence o mga proof o mga sign ng existence ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kudra ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng adama ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kamal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang isa sa yung kanyang mga kaun o kanyang mga nilikha o ang makikita nating lahat sa buong sanlibutan. Ito ang kanyang mga bakas o aya o sign.
Na para bang halimbawa sabihin natin sa disyerto, bakas o aya o sign, merong footstep, ibig sabihin talaga may umapak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala talagang bawal pang, hindi pinagbawal niya ang ano niya dito, na makita siya dito sa dunya, kaya lang talagang nagbigay siya ng mga evidence o mga aya o proof para makilala natin siya, mapatunayan natin na siya ay exist o wujud. So dito, sabi nga rito, wa min ayatihi, ang kanyang mga aya. Yung aya kauniya, ang halimbawa kalangitan, kalupaan, mga nasa loob ng kalangitan, sa loob ng kalupaan, nasa pagitan nito, at iba pang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin ng salitang aya kapag sa Quran, aya, katibayan, proof, evidence, lesson, miracle, aral, napakaraming ibig sabihin. Kaya kung ginagamit natin yung salitang bersikulo o verse, hindi yan angkop sa aya ng Quran. Ang Quran napakalaki ng kanyang meaning. Isa sa meaning dito, miracle. Miracle ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito minsan proof o evidence o burhan. Yan ibig sabihin ng salitang aya. Pangalawang meaning ng salitang aya ay yung aya syariya o yung revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga aklat na pinadala sa mga isinugong mga sugo at propeta upang talagang patunayan ang katotohanan kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang dahilan kung bakit nilikha ang mga nilikha, at ano ang mga batas na dapat nilang tuparin, at kung ano ang mga nangyari at mangyayari sa future. So kaya ang pinakabuod ng Quran, unang tatlo, tungkol sa tauhid o tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinakikilala niya ang kanyang sarili. Pangalawa, yung kanyang mga batas. Yung mga pangatlo, yung mga pangyayari noong nakalipas sa mga unang tao, mga propeta, yung mga taong sa kanilang panahon, sumunod sa kanila, hindi sumunod. Ang nangyari sa kanila, pinarusahan sila, yung mga naunang mga tao. Pagkatapos sabi dito, ang kanyang mga aya o sign, al-laylu wan nahar, ang gabi at ang araw. O ang gabi at ang araw. Ang gabi, isa ito sa pinakamalaking palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Dahil ang gabi, nabanggit nga sa ibang mga aya, ito ay pahinga ng tao. Pahinga ng lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan, sa karagatan, sa ilalim ng lupa, ano mang uri ng nilikha. Ito ay pahinga ng mga tao na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, "O min rahmatihi, ja'ala lakumul layla wan nahar litaskunu fihi." Litaskunu fihi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa aking mga rahma, mercy sa inyo, sa lahat ng mga maklukat o nilikha, ja'ala lakumul layl wan nahar, ginawa ko ang gabi at ang araw, litaskunu. Ang litaskunu, pahinga sa gabi, litaskunu fihi, walitabtagu min fadlihi la'allakum taskurun. At sa araw naman, upang kayo ay humanap, litabtagu min fadli, upang hanapin ninyo ang inyong ikabubuhay. Kaya pagpapasok tayo sa masjid, sabihin natin, Bismillah, Allahumma ibtali abwaba rahmatik. Yan ang dua natin, na buksan sa atin ang pintuan ng rahma para sa umur ng akhirah pagpapasok tayo sa masjid. Dahil ito ay umur ng ibada o diniya. Paglabas natin, Allahumma as'aluka min fadlik. Paglabas naman natin sa masjid, ang dua naman na, o alay, pagkaloob mo sa akin ang iyong mga biyaya o padal dito sa dunya. Ito ang ng Allah subhanahu, bakit ginawa niya ang gabi at ang araw, unang-una pahinga. Ito ay nagdudulot ng kabutihan sa lahat ng nilikha. Walang nilikha na makakapag-survive kapag hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na meron silang pahinga. Kahit na may mga tao ngayon ginagawa nila yung gusto nilang sundin, pero nakakasira ito ng kanilang kalusugan. Ang gabi talaga ay oras ng pahinga, at ang araw ang oras ng paggising at paghahanap ng ikabubuhay o ng ating pangailangan. Pagkatapos sabi dito na Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wasyamsu wal qamar. Pagkatapos niyang banggitin yung maaya, ang gabi at ang araw, o ang dilim at ang liwanag, ito ay aya na talagang nagpapatunay ng kudra ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ng
adama o kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang bagay na yan hindi talaga kayang gawin ng sino man. Hindi yan kayang pigilin ng mga tao ang pagdilim at pagliwanag. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa ibang aya, sa surah Al-Qasas, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, Kul ara'aytum in ja'alallahu alaykum layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun gayrullah ya'tikum bidiya. Una muna sabi ng Allah subhanahu, akbiruni, ang ibig sabihin ng ara'aytum akbirun, sabihin nyo nga sa akin, kapag ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na ang gabi ay tuloy-tuloy, hindi walang araw, puro gabi lang lahat, sarmada, ila yawmal qiyamah, hanggang sa araw ng paghukom, man ilahun gayrullah, sino ang Diyos o ilah na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya'tikum bidiya, na magdadala sa inyo ng liwanag, magbibigay sa inyo ng liwanag. Puro dilim lang ang gagawin niya. Sinong Diyos na tinutukoy ninyo? Yung mga huwad na Diyos na sinasamba ninyo. Kaya sabi nyo, si Jesus, si Mary, si Buddha, Revolto, sino ang mga nilikha niya? Ang araw, ang buwan, ang pito. Sino ang ilah o Diyos na sinasabi ninyo na magbibigay sa inyo, magdadala sa inyo ng liwanag kapag ginawa kong puro dilim? Pagkatapos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapatuloy, apala tasmaun, hindi nyo ba naririnig ang mga aya sa Quran? Mga palatanda. Kaya dito, lagi binabanggit ang dalawang tasmaun o tabsurun. Hindi nyo ba narinig o hindi nyo ba nakita? Dahil itong dalawang senses na ito, ang mata at paningin, yan ang pinakamahalagang bagay o bahagi ng katawan ng Bani Adam na dapat talagang gamitin niya sa pagtuklas ng katotohanan. Makinig at tingnan na mabuti. Yan dalawa na yan. Pagkatapos sabi, Kul ara'aytum in ja'alallahu alaykumun nahar sarmadan. At kung, sabihin nyo nga sa akin, kung gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo na ang araw ay tuloy-tuloy, walang gabi, puro araw lang, ila yawmul qiyamah, man ilahun gayrullah ya'tikum billayl taskunu na pihi. Dito naman, apala tubsirun. Sabi dito, kasi nung kanina, yung una kanina ay dilim. Ginamit ng paningin. Bahala lang, ayaw talaga ng Quran. Kasi madilim, hindi makikita. Dito naman, pag sinabing, kapag gawin kong araw, puro araw, maliwanag lahat. Na tuloy-tuloy, walang dilim, walang gabi, wala kayong pahinga. Sino ang Diyos na magdadala sa inyo? Sino ang ilah na magdadala sa inyo ng gabi upang kayo ay mamahinga? Apala tubsirun. Hindi nyo ba nakikita ang liwanag? Subhanallah. Kaya ito ang mata natin, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para tunghayan, tignan palagi. Diyan lang sa buong liwanag na yan, mga liwanag na yan, napakaraming aral na mapupulot natin. Minsan nga, yung mga tao, titingnan lang yung bulaklak, yung mga insekto, pag-aaral lang mabuti. Marami silang makukuha na mga pawaid na binigay sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala, na manapi o binipisyo sa isang tao. Lalo-lalo yung buong araw. Hindi lamang dyan tinutukoy dyan yung liwanag, araw, maghapon. Ang maghapon natin, maraming pangyayari na nangyayari sa Bani Adam. Ganon din sa gabi, alam mo, sabi natin, ito ay pahinga at pinagkaloob sa mag-asawa ng taskon. Ganon din, ibada sa gabi. Na napakalaki ng reward sa isang tao na nagbabasa ng Quran, tumatayo sa qiyam. O dunyawiya at saka ukhrawiya o diniya, napakalaki ng pawaid o dinudulot sa atin ng gabi at ng araw. Kung ilalagay talaga natin sa sistema o sa tama ang ating paggamit ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga nilikha na yan. So kaya sabi rito, sino ang magdadala sa inyo ng gabi para kayo magpahinga? Kung ang mga hayawan, ang mga hayop, pagdating ng gabi, uuwi talaga sila sa kanilang lungga, yung mga ibon hapon sa puno, mamamahinga sila. May mga tao pinagpipilitan pa rin na gawing araw yung gabi. Lalo ngayon, meron sila natuklasan na electricity o kuryente, pero hindi pa rin lang kayang bigyan ng liwanag ang buong sandaigdigan o sanlibutan kahit magtulong-tulong ang lahat ng Bani Adam para gumawa ng isang ilaw. Talagang limited lamang na lugar ang kaya ng bigyan ng liwanag, pero ang araw na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kayang bigyan ng liwanag ang buong lugar na kung saan siya lumalabas. So kaya sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa min ayati al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ito na. Yan ang kanyang mga palatandaan na siya ang inyong Rab, na siya ang inyong Khalik, siya ang inyong Mudabbir, siya ang inyong Rasak, siya nagbibigay ng buhay at kamatayan. Yung apat na yan, ang dilim at liwanag, ang araw at ang buwan. Kaya lang, la tasjudu, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabawal. Huwag kayong magsusujud. Ang sujud, ito ang isa sa pinaka-Adam o nihaya ng ibada ng isang tao, o lalo ng tao at saka ng jin. Ito ang tinatawag nating hangganan o nihaya ng ibada ng Bani Adam. Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sujud, ito ang pinaka akrabu ma yakunu al-ab min rabbih wa huwa sajid. Ang pinaka malapit na posisyon ng Bani Adam o na isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay nakasujud. Kahilingin na natin hilingin na natin ating kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kapag ang sujud natin ay sujud ng tinatawag nating wajib na sujud, yung kamsa salawat at wajib na sujud. Ganon din sa qiyamul layl, hindi tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ng nakasujud na tao. Kasi yan ang pinakanihaya, ibig sabihin katapusan talaga ng ating pinaka-Adam na ibada ng isang nilikha. Wala nang tataas pa na anwa ng ibada. Kaya ang masjid kinuha sa salita na yan. Sajada, masjid, kinuha talaga sa salita na yan. Kasi yan ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na posisyon ng ibada. Kaya sabi rito ng Allah tabaraka wa ta'ala, wala tasjudu. Huwag kayong magsusujud. Huwag niyong gagawin ang sa pinakamataas na ibada sa pagkatapos. Wala tasjudu lisyams wala lil qamar, sa syams at saka sa qamar. Binigay dito ang dalawang uri ng maklukat o kalk. Ang planeta na araw, napakalaking nilikha. Ganon din ang qamar, buwan, dalawang nilikha, dalawang planeta. Hindi dito sinabi, huwag kayong magsujud sa mundo, kasi sa mundo nandyan ang lahat ng mga sinasamba kayo. Nilagay tayo sa taas. Umalis kayo dito sa lupa, yung mga sinasamba dito sa lupa, iwanan ninyo. Umunta kayo doon sa mga taas. May mga taong sumasamba noong panahon ni Prophet Ibrahim alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mayroon din hanggang ngayon na sumasamba sa araw at saka sa buwan. Sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong sumamba sa napakalaking nilikha na yan, sa araw at saka sa buwan, wala lil qamar, wasjudu lillah. Itinuro sa atin, alisin ninyo sa isip ninyo ang pagsamba sa nilikha. Sabi dito, wasjudu lillah. Sa alalamang kayo magsujud, ang alalamang inyong sambahin. Anong dahilan? Bakit siya lang may karapatan ng pagsamba? Alladhi khalaqahunna. Dahil siya lamang siya ang lumikha sa kanilang dalawa, sa araw at saka sa buwan. Alladhi khalaqahunna. Kaya dito, halimbawa sabihin natin, ang araw at ang buwan, napakalaki, Adam na kalk ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakadakilang nilikha ang mga yan. Napakalaking nilikha. Kaya lang sabi dito, alladhi khalaqahunna, na dito nabanggit sila ay nilikha lamang. Sabi na, ako ang lumikha sa kanila at sila ay kabilang sa aking nilikha. Na kung saan ako ang lumikha sa kanila, sabi ng Allah subhanahu. Dalawa dito ang pawaid. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa araw at saka sa buwan. Pangalawa, sila ay nilikha lamang. Hindi sila pwedeng sambahin. Kahit sila ay napakataas, ilang milyong milya ang layo sa atin ng mga yan. At sila ay napakalaking nilikha, na napakarami ng pawaid sa Bani Adam, o sa lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sila ay nilikha lamang, sila ay daip sa panig, sila ay weak na nilikha lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang nilikha na yan, kung anong iutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila pwedeng gumalaw ng ibang galaw. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, diyan ka lang sisikat sa silangan, lulubog ka sa kalurang. Hindi katulad ng mga tao na mayroong choice. Ang araw, kahit napakalaki, napaka-Adam na nilikha, walang galaw na hindi ka ipahintulutan o utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya hindi sila pwedeng sambahin. Paano na yung mga tao? Paano na yung bato, yung puno, yung ribulto, yung isang nilikha dito sa dunya, sa mundo, na napakahina, lalong napakaliit na nilikha na hindi mo maaari ikumpara sa isang planeta na
nagmimistulang isang alabok lamang na napakaliit. As gagawin nating ikukumpara natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sasambahin natin. Na unang-una, daib na nabanggit natin noong nakaraan, nagmula sa sinapupunan ng kanyang ina, nagmula sa similya ng kanyang ama, na lumabas ng 2 beses. Pagkatapos, pag gano'n ng kanyang, siya ay nagkaroon ng lakas, akala niya siya na ang pinakamakapangyarihan dito sa daigdig, nasasabihin niya, ana rabbukumul ala. Subhanallah. So ang lahat ng nilikha ay weak katulad ng araw at ng buwan. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun. Kung talagang totoo kayo na nagsasabi na kayo ay tunay na sumasamba sa kanya, iyahu, ibig sabihin nito ikhlas. Kung talagang totoong tunay ang inyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayo sasamba sa sino man, siya lamang ang inyong sambahin. Kaya dito sa aya na ito, maliwanag na Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Rabb, siya ang lumikha ng lahat, pagkatapos karapatan niya ang pagsamba. Rububiyya at saka uluhiyya. Pangalawang aya na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, wa qawluhu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala. Ito ang subhanallah, dalil na talagang kati, napakabigat na dalil. Aya ng Quran. Hindi galing sa isip. Tapos dinatafsir natin ito, binatafsir sa atin ng mga ulama, ng mga mufassirun, na hindi tayo gumagamit ng ating isipan kung ano ang tafsir ng mga unang-una, kitab bil kitab, Quran bil Quran, Quran bil sunnah. Pagkatapos, kung ano akwal ng mga mufassirun, ng mga ulama ng tafsir, magmula sa mga sahaba, mga tabi'in, 4 na imam, at mga ulama ng tafsir at ulama ng sunnah. Sabi rito, wa qawluhu ta'ala, inna rabbakumullah. Unang, sabi rito, inna, ito ay tawkid, pagpapatotoo. Sabi ng Allah, katotohanan, inna rabbakumullah, ang inyong Rabb ang Allah. Dalawa kaagad nakuha natin dito pawaid. Una, tawkid, pagtitiyak, pagsisiguro na walang ibang Rabb. Pagkatapos uluhiyya, binanggit niya ang kanyang pangalan, Allah. Katotohanan ang inyong Rabb, ang inyong Khalik, ang inyong Mudabbir, ang inyong Rasak, ang nagbibigay ng buhay, ang kamatayan, ang inyong Mudabbir, tagapangasiwa ng lahat ng inyong kailangan o lahat ng nilikha. Pagkatapos sabi niya rito, pinatunayan niya ang kanyang pagiging Rabb. Sabi niya, alladhi khalaqas samawati wal ard. Pagkatapos pinakita niya na siya, bakit siya Rabb? Bakit siya ang Rabb? Sabi niya, dahil ako ang khalaqa samawati wal ard. Ako ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. So ito na naman ang binigay sa atin ng imam. Paano natin makikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Paano natin mapapatunayan na talaga siya ang tunay na may karapatan ng pagsamba? Na siya ang dapat nating ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat nakasagutan sa kabar. Bakit? Sabi niya, alladhi khalaqas samawati wal ard. So binigay na naman dito ang dalawang Adam na khalq, ang kalangitan at kalupaan. 7 kalangitan at 7 kalupaan. Ang 7 kalangitan at kalupaan, itong sabi natin, ang 7 langit. Sabi sa ibang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibang aya na, alladhi khalaqas samawati sab'an tibaka. 7 palapag. Ito ay 7 palapag at bawat palapag 500 taong paglalakbay. At napakatatag. Walang poste, walang humahawak maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, ang lahat ng nasa kalangitan na yan, mga nilikha lamang katulad ng mga anghel, ganon din ang 7 kalupaan. Ang kalupaan ay 7 kalupaan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, khalaqa samawati wal ard mitlahunna. Ang mitlahunna dito na ang langit 7, pagkatapos mitlahunna ang kalupaan naman mitlahunna katulad nila. Ibig sabihin dito tinutukoy dito mitlahunna katulad ng langit, 7 palapag din. At yan ay pinaliwanag ng sunnah ang mitlahunna. Na ibig sabihin na salitang mitlahunna dito ay katulad ng 7 langit. So ang 7 lupa ay katulad din ng 7 langit. Sa pagpapatuloy ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi rito ng imam rahimahullah sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Inna rabbakumul alladhi khalaqa samawati wal ard. Khalaqa samawati wal ard. Yugsil layla wan nahar. So pinapaliwanag na sa ibang aya kung ano yung paliwanag tungkol sa mga ibang mga nilikha o mga aya. Yugsil layla wan nahar. Sabi rito na inna rabbakumul alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam. Nalapas na fi sittati sa 6 na araw, sa loob ng 6 na araw. So ang samawati wal ard nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 6 na araw. Ito ay nag-umpisa ng Yawm al-Ahad at ito ay nagtapos ng Yawm al-Jum'ah. Ang pagkakalikha ay napaliliwanag yan na mabuti sa mga ibang aya at saka sa sunnah at sa mga tafsir. Na ito ay ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng ipakita sa atin ng asbab. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya niyang likhain ang kalangitan at kalupaan, hindi na kailangan ng 6 na araw. Kaya lang, sa pamagitan ng kanyang hikmah at asbab, ipinakita niya sa atin na ito nilikha niya ng 6 na araw. Na ang 6 na araw na yan, magmula sa Yawm al-Ahad o sabihin natin linggo hanggang Jum'ah, kaya ang Jum'ah ang pinaka-abdal na araw sa mga Muslim. Ito ang Eid al-Usbu natin. At dyan nilikha si Prophet Adam, araw na nilikha, dyan sa nilabas sa Jannah, dyan darating ang Kiyama sa araw ng Jum'ah, at iba pang mga padila ng Yawmul Jum'ah. Pagkatapos sabi rito, tumastawa alal ars. Nang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito nabanggit dito sa atin na siya ay mustawin alal ars. Na siya ay nasa ibabaw ng kanyang ars. Pagkatapos ng 7 palapag, lahat ng mga nasa ibabaw nito, ang pinakamataas ay ang ars ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay nasa ibabaw ng kanyang ars. Ito ang paniniwala natin, kung anong paniniwala ng mga propeta, ng mga sahaba at mga tabi'in, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nasa ibabaw ng kanyang ars. At pinaliwanag ko yan sa isang lecture na yan lamang ang topic na Allah is above. Pinaliwanag ko yan kung ano yung mga burhan, halimbawa sa Quran, Sunnah, Ijma, Akil, Fitra, at iba pang mga dalil na ibinigay ko doon sa paliwanag. Sabi rito, istawa alal ars. Pagkatapos, yugshi laylan nahar. Yugshi, actually, ang ibig sabihin ng yugshi, ay yung tinatakpan o binabalutan o kinukuberan. Sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinatakpan ng gabi ang araw. Kaya pagdating ng dilim, ang araw nawawala dahil tinatakpan siya ng araw. Ito ang ginagamit, yugshil layla an-nahar. Yatlubuhu hatita, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At napakabilis ng pagpalit nila, ang araw at ang gabi, ang layla wan-nahar. Hindi ito katulad ng gawain ng Bani Adam na may shortcoming o pagkukula o pagkakamali o minsan nadidelay. Ang pagdating ng gabi at ng araw, magmula pa nung sila ay likhain, ang kalangitan at kalupaan, o ang paglalagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng araw at gabi, hindi yan nadidelay at hindi yan nagbabago. At yan ay mananatili hanggang Yawm al-Qiyamah. Magbabago lamang yan kapag kinuha na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang buong sanlibutan. Yan ay magbabago. Pero sa ngayon, yan ay continue. Kung ano nangyari nung una hanggang sa katapusan, hindi yan mangyayari na. Sa mga tao, halimbawa may pang-araw, may pang-gabi, may nadidelay, may hindi nakakarating, pero ang pag-oras na ng araw, darating ang araw at aalis ang gabi. Pag-oras ng gabi, aalis ang araw at darating ang gabi. Yan ay talagang accurate na mangyayari sa nilikha o sa gawain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi maaring gawin ng sino man. Hindi maaring gawin ng sino man. Pagkatapos sabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yugshil layla wan nahar yatlubu hatitan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakkarati bi amri. Ang araw at ang buwan at ang mga nujum, mga kawaki, mga bituin sa kalangitan, musakkar. Ang ibig sabihin ng salitang musakkar, sila ay inuutusan, sila ay pinapagalaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bi amri. So binigay ng imam na aya sa atin ang araw at ang buwan, at sinaba dito yung mga bituin sa aya na ito, musakkar. Ibig sabihin sila ay control ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pagkilos nila ay ayon sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay binibigyan ng command. Hindi sila gumagalaw ng walang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ano ba, lalabas yung bituin, babagsak yung bituin, isushoot niya yung mga jinn. Ganon din yung araw, sisikat, lulubog, magtatapat sila, magkakaroon na eclipse. Yan ay command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila maaring gumalaw na hindi sa ayon sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Musakkarati, bi amri. Na ang pangyayari sa lahat ng sa buong sa kalangitan, ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mangyayari dyan. At ang pangyayari na yan ay talagang accurate na hindi magbabago. Hindi yan kayang baguhin o galawin ng sino man. Hindi pwede pakialaman na sino man ang paggalaw ng mga nilikha sa kalangitan. Pagpapatuloy ng imam, sabi rito, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kaya sabi rito, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang, sa kanya lamang nagmumula, siya lamang ang nagnilikha ng lahat, siya lamang ang khalik wal amar. Siya ang naglikha ng lahat at siya nag-uutos ng lahat. Dito dalawang pawaid ang ano rito makukuha natin, dalawang malaking aral makukuha natin dito. Ala lahul khalq, siya lamang ang creator o khalik ng lahat. Walang lalabas na nilikha dito, lahat ng nilikha dakil dito lahat. Ang ala ang creator, lahat nilikha. So, lahat ng nilikha ay nilikha. Pagkatapos, hindi lamang yung mga nilikha na yan, wal amar, sila ay napapaloob sa command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay sakop ng command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila maaring lumabas sa command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang uri ng nilikha? Lalong-lalo na yung mga nilikha sa buong kaun na mga hindi bani Adam at saka wala silang choice na gumalaw ng maliban sa command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rito, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Pagkatapos itong aya na ito sa parteng huli na ito na khalqu wal amr, ito ang dalil na ang Quran ay gayru makhluk. Ito ang pinakamalaking dalil sa aya ng Quran na talagang pinaglaban ni Imam Ahmad rahimahullah. Kaya siyempre lagi natin narinig na sinasabi sa atin na ang Quran uncreated. Asan ang dalil sa Quran? Asan ang dalil sa Quran? Ito ang dalil sa Quran. At lahat ng mga ulama pinaliwanag sa atin. Nang tanongin si Imam Ahmad rahimahullah, nasaan ang dalil mo? Sabi ni Imam Ahmad, saan ba papasok ang Quran? Sabi niya, saan papasok ang Quran? Sa khalq o sa amar? Sa khalq o sa amar? Sabi nung mga, ano ba ang Quran? Siya ba ay nilikha o sa command? Sumagot din yung mga taong nagsasabi na ang Quran ay nilikha bilang amar. Amar, command. So kaya hindi siya kasama sa nilikha, siya ay command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung command na yon? Kun fayakun. Ang kun fayakun, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha arada shay'an, sabi nga doon sa wa kalimatuhu alqaha, kalima. Ang Quran kalima. At yun ay command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong dalil ng Quran ay hindi created. Pagkatapos sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, tabarakallahu rabbul alamin. Ang salitang pangalan na tabarak, ito ay hindi maaring gamitin sa sino man. Ito ay lamang ang pwedeng gamitan nito. Tabarak na siya ang source o pinagmumula ng lahat ng baraka. At ang ibig sabihin sa salitang tabarak o baraka, katratul khair. Lahat ng anumang uri ng kabutihan na iniisip natin, batina wa dahira, dunyawiya wa ukrawiya, ang pinagmumulan ay ang Allah lamang. Kaya bakit? Tabarakallahu rabbul alamin. Dito sa aya na ito, isa sa mapawaid, sabi nga rito ng mga ulama, wasyamsu wal qamar wan nujuma musakkara bi amri. Na ito rin ay reputation do sa mga tao o pagtutuwid do sa mga tao na nagsasabi na ang mundo ay umiikot, na ang umiikot sa mundo ay ang buwan at ang araw. Ang mundo umiikot sa araw. Di ba yan ang talagang nabanggit sa science na ang araw ang revolve ang mundo revolve around the sun. Umiikot ang mundo sa araw.
Yan ay kasabihan ng mga scientists, ng mga specialists, pero yan ay mukhala pa sa Quran. Sa Surah Yasin, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wasyamsu tajri limusakkari laha. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang syams o ang araw, tajri, siya ay tumatakbo, siya ay umiinog, limustakkar laha. So dito maliwanag dito na ang gumagalaw o nagmumove o umiikot ay ang syams, hindi ang mundo. At ibig sabihin, Quran, ibig sabihin dalala o dalil, Quraniya o nakil, nabanggit dito na asyamsu tajri. Pagkatapos, ngayon din ang mundo, walang dalil na sinasabi sa mga ayan na siya ay umiikot. At kung gagamitin natin ang akil at pitra ng mga Bani Adam, kung umiikot ang mundo, sumakay nga lang tayo sa isang pinaiikot, nahihilo na tayo eh. Paano kayang continue ng pag-ikot ng mundo? Walang tigil sa pag-ikot. Walang tigil sa pag-ikot. At kung iikot talaga ang mundo, hindi ganyan ang speed ng mundo. Kung gano'n, kasi nga, kailangan, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala, paikutin niya ang mundo, ay hindi ganyan ang speed na, katulad ng mga speed na nakikita natin ngayon dito. So kaya yan ay pagtutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang basihan ng kaalaman, unang-una sa lahat ng mga Muslim, ay Quran. Isasabihin natin, ng mga isinasabi ng iba, science, kumukontra sa science. Kapag kumontra ang science sa Quran, reject natin ang science. Kapag sumayon sa Quran, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pero kapag yan ay kumontra, mukha lang pa sa Quran, hindi natin dapat tanggapin. Kasi yan ay kalam ng Allah subhanahu. Siya ang lumika ng mga samawati wal ard, ng syamsa wal qamar. Hindi natin pwedeng paniwalaan yung sabi-sabi ng mga dilika na katulad natin na walang kaalaman sa labas ng kaun maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nakakaalam ng kanyang nilika, siya nagpapagalaw ng kanyang nilika. Kaya dito napakaraming mga aral na ito ay nagpapatunay na ang Allah ang nag-iisang Rab, at ang Rab na yan, siya lamang ang may hukuk ng ibada. Walang may karapatan ng ibada. So, inshallah, hindi natin may isa pang ayang natitira, pero inshallah sa susunod na pagdidiscuss natin ang usul at talata, pagpapatuloy natin ang usul at talata, inshallah. Susunod na naman dito, may binigyan naman ang imam na dalil, sabi, warabbu wal ma'bud wa dalilu qawluhu ta'ala. Sabi niya, ang Rab, siya ang dapat sambahin, pagkatapos sabi niya, wa dalilu qawluhu ta'ala. So inshallah, sa susunod na meeting, paglaliwanag natin yung aya sa Surah Al-Baqarah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.